Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon pong gabing ito, muli po nating ihanda ang ating sarili sa pagpupuri po sa ating Diyos na buhay. Atin pong ipadama ang ating pasasalamat at taus-pusong pag-ibig po sa Kanya. Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Kung gayon po, awitan po natin siya ng buong galak. Bigay ng buhay, ikaw lang. Umibig sa'kin tunay, ikaw lang. Liwanag kong kulay, wala nang iba. Susi ko lamang, ikaw lang. Tuloy po natin purihin ang ating Panginoong Diyos at ipadama po natin yung pasasalamat natin sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang hiling at awit ng pagsamba.
Po, tayo naman po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa gabing ito. Panginoon, na kami po ay magsisimula ng makabagong gawain ngayong gabi, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na sa maghahayag po ng inyong salita, Panginoon, ay bigyan niyo po siya ng knowledge, Panginoon, and wisdom, Panginoon, upang maihayag ng maayos ang inyong banal na salita, Panginoon. At sa lahat po na makikinig na inyong salita, Panginoon, ay dalangin po namin, Lord, na buksan niyo po ang kanilang mga puso at isipan upang, Panginoon, maisa pamuhay nila, mapanghawakan nila at magsilbing gabay sa kanila sa pang-araw-araw itong salitang itong ibinaba ninyo, Panginoon, upang aming mapakinggan, Lord God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo po at kayo na po ang bahala sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito na lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The story of the prodigal son from the book of Luke, chapter 15, verses 11 to 32. There was a very rich person. He had 2 sons. The first son was hard-working. He always obeyed his father. He was very good and nice person. But the second son was totally different from the first son. He was lazy. He did not work in his father's field. He was disobedient to his father. He wanted to live a free life. One day, the younger son said to his father, "Father, give me my share of property." The father felt very sad. He divided the property. The second son took his share of property. He left home with his share. He went to a distant land. There he made a lot of friends. He spent his property lavishly on his friends' foods, drinks. He always sold the money. Soon, he was left with no money. At that time, there was a famine. In that land, he could not get any job. None of his friends gave him food or money. He was forced to take up a very mean job. His job was to feed the pigs. Very often, he ate the food kept for the pigs. He was very sad about his present condition. He soon began to think of his father and his brother. He said to himself, "In my father's house, even the servants have enough food. They get good shelter too. But here I am, struggling for food and shelter. I will go back to my father. I will beg him to take me as his servant." The prodigal son set out for his father's house. In the meantime, his father was always thinking of his second son. He would sit near the windows. He would look out at the road, expecting his son to return home. One day, his father saw his son coming at a distance. He ran out of his house in great joy. He met his son on the way. His son knelt down. He said, "Father, I am not fit to be your son. Take me as your servant." His father lifted him lovingly. He embraced him. He turned to his servant. He said, "Bring the best robe. Put it on my son. Put a ring on his fingers and shoes on his feet. Kill the fatted calf. Prepare a feast. Let us eat and enjoy. My son was lost. Now he is found." The elder son was returning from his work. He heard the music and dancing from his house. He asked one of his servants about it. His servant told him, "Your brother has come. Your father is rejoicing at his return. A fatted calf has been killed to prepare for a delicious feast and the celebration." The first son was angry. He refused to enter his house. The father came out. He begged his elder son to come in for rejoicing. The elder son said, "I have obeyed you all these years. I have done all your works. But you never give me even a kid to enjoy with my friends. This son wastes all your money and property.
and you order a fatted calf for him?" His father replied, "My dear son, you are always with me. All my property is yours. Your younger brother was dead. Now he is alive. He was lost. Now he is found. Therefore should we not rejoice?" The elder son understood the love behind the words of his father. He forgot everything about his younger brother and decided to take part in the celebration. He was happy. The moral lesson from the story of the prodigal son is the father is a symbol of God. He is always there with open arms no matter what his children do. One must repent and confess our sin. He will take us back. Let us thank God for His unfailing love. Thank you for watching. God bless us all. Yan. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Isang magandang buhay po sa bawat isa. Ngayong gabi po ito, tayo po ay bago dumako sa ating mga pananalangin, tayo po muna ay dumako sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang topic po natin ngayong buwan na ito ay patungkol sa pagpapasalamat sa Panginoon. Thanksgiving. So may mga nagdaan na po na talakay patungkol sa Thanksgiving. So samahan niyo po ako sa gabing ito at ating pong pagbulay-bulayan pa mga pamamaraan, kahalagahan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na patuloy mo ipinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng panahon upang makapag-aaral ng iyong salita, makapanalangin, at Panginoon, sa mga sandaling ito, patuloy na kayo yung mataas sa gawain namin ito. Kaya Panginoon, yung patuloy na mahayag sa gabing ito, at kayo Panginoon, yung patuloy na papapurihan, paluguran ang iyong salita, Panginoon. Ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong iniingatan sa kanila, Panginoong ginagawa, Panginoon. Sa mga oras na to, sa aming pong paglapit sa inyo, alam po namin, Panginoon, nanalig na kami na tagumpay na ang gawain ito, Panginoon. At lahat lang aming papanalangin, Panginoon, we declare it na ito po ay may katagumpayan sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Again, di po sa aming pag-aaralan, yung malawak na kaisipan upang matanggap ang mga pagpapalang iyong dala, Panginoon. Ay ang ipagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng bukas na kaisipan at anuman distraction sa mga oras na to, Panginoon, ay inalisan po namin ang kapangyarihan sa pangalan na iyong na si Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po sa gabing ito na pinagkalooban po tayo ang inyong lingkod na makapag-salita uli sa prayer meeting. Medyo kinakabahan pa rin talaga ako. Hirap pala ng ganito. Na video lang. Parang wala kang audience. Pero alam ko pong tutulungan tayo ng Panginoon na maghayag na yung salita. Ng kanyang salita. Yan, medyo talagang kinakabahan po. So, samahan niyo po ako para mag-aral. Pasensyahan niyo na po kung medyo bubulol tayo na mahihayin po tayo sa camera. So, sa mga nagdaan, tinalakay po nila kung ano po yung mga kapamaraanan ng ibang bansa. Mga different types. Hindi na po natin babalikan yun kasi naturo na sa kung ano ba yung mga ibig sabihin din ng pasasalamat sa Panginoon. Sabi nga ngayon naman, ano ba yung kapangyarihan ng pagpapasalamat sa Panginoon? The power of thanksgiving. Sabi nga, what is thanksgiving? So bigyan pa rin natin ng emphasis yung kung ano ba yung pagpapasalamat sa Panginoon. Thanksgiving, the act of giving thanks, grateful acknowledgement of benefits
or favor, especially to God. Pangalawa, public declaration in acknowledgement of divine favor or kindness. Parang ano lang yan. Parang pagbibigay mo ng pagtanaw mo ng utang na loob. Parang ganoon, parang pagpapahayag ng iyong sincere na pagpapasalamat na ikaw ay natutuwa, nagagalak sa mga bagay na mabubuting iyong natanggap, no? Pagpapahayag ng kabutihan ng isang tao, especially sa ating Panginoon na gumawa sa iyo ng mabuti. Sabi nga dito, key to avoid worry. Walang susi sa maiwasan natin yung pag-aalala. Takot, fear or anxiety. Ito pala yung susi para maiwasan natin yung takot at pag-aalala sa ating mga buhay. Ba talagang malami pa lang nagagawa ang pagpapasalamat, or sabi nga gratitude, sabi nga do sa last week, di ba, sabi nga dito, key verse din to ni Ana, yung title niya, gratitude in times of adversity, hindi mapagpasalamat tayo sa kabila ng ating mga mabibigat na pinagdaraanan. Sa lahat ng sabi nga dito sa Thessalonica, give thanks in all circumstances, for it is God's will for you in Jesus Christ. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Sa ating yung pakikipag-isa kay Kristo, dapat lagi tayo nagpapasalamat, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, tayo ay matutong magpasalamat sa Panginoon, sapagkat ito yung nais ng ating Diyos, yung tayo ay maging mapagpasalamat. Sabi nga, ito pong ating pag-aaralan, ito naman po ay medyo relate sa mga topic naman ng mga tatay sa fellowship, kasi nasa time kami ni King David. So ito naman ay sabi dito, ating pag-aaralan sa gabing ito ay 5 ways to give thanks to God. So ito yung mga 5 ways King David did, ginawa ni Haring David. Actually si Haring David, alam ko naman kilala niyo si Haring David, siya yung man of worshiper, sa lahat, sa Psalms, napakarami niyang awit, napakarami niyang mga panalangin, mga himno, mga tula, parang gano'n, na andun yung pagpupuri sa Panginoon at pagpapasalamat. Marami siyang mga nalikhang kanta dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanya. So ito naman yung mga pahaging na ginawa ni King David na pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga, ang una ay look back or recall. So kung ating pong babasahin, actually nakalagay dito is Psalms 105 verse 1 to 2 and 5. At sabi doon, dapat na si Yahweh ay ating, yung sa verse 1, dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng mga awit, ating papurihan ng kahanga-hanga, mga gawa niya'y dapat isaysay. Actually, kung ating pong babasahin yung buong verse 105 hanggang 107, tinatalakay dito is yung parang throwback to ng kabutihan ng Panginoon sa mga Bible character sa Old Testament. Actually, from time ni Abraham hanggang time ni Jose, hanggang sa Moises, madami. Parang inelaborate doon yung
kung paano naging mabuti ang Panginoon. From sa paghihirap napunta sa lupang pangako, tapos sa pagiging alipin hanggang sa maging katiwala ng hari ng Paraon ba? Pharaoh? Parang ganon. Nandun na in-look back, tinrow back. Parang sa atin, kung atin naman i-relate sa ating mga buhay, ano ba yung buhay natin dati bago tayo nakakilala sa Panginoon? So, kailangan din natin i-look back. Ano nga ba ako nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon? No? Meron ba akong dapat may ipagpasalamat? Simula na ako'y nakakilala sa Panginoon. Palagay ko naman napakarami na dapat natin ipagpasalamat. Kasi alam ko mabuti ang Panginoon sa bawat isa. Bagamat tayo dumaranas ng mga pagsubok, alam kong mas madali na natin itong napagdadaanan dahil alam kong ginabayan tayo ng Panginoon. Kasi nakakilala na tayo sa Kanya. So ating iluluk back kung ano ba yung paano tayo nakakilala, kung paano ang buhay natin dati hanggang sa makakilala tayo sa Panginoon. So kung ating babalikan yung mga istorya yon, talagang napakaraming dapat ipagpasalamat. Kahit nung si time ni David, from nagpapastol hanggang sa time na siya ay nakibaka, yung protection ng Panginoon, dati simple lang siya magpapastol, pero yung time na makibaka siya doon sa dambuhalang si Goliath, napatumba niya hanggang sa maging pinagtagumpay ng Panginoon yung kanyang hukbo, hanggang sa time na rin na pagtangkaan ang buhay niya ng hari, Haring Saul, hanggang sa pag-iingat pa rin ng Panginoon hanggang sa siya maging hari, andun yung makikita natin yung kung ano ba yung buhay dati hanggang sa ngayon. Sabi nga dito, remember how God's scared you from darkness to light. Sabi, kung paano tayo inahon ng Panginoon sa dilim patungo sa liwanag. Kung paano ang buhay natin dati ay pariwara hanggang sa makakilala tayo sa Panginoon. Kung dati tayo yung alalahanin na ngayon mapagtiwala na sa Panginoon. Always count your blessing. Sabi, always count your blessing. So, lagi nating bibilangin yung mga bagay na mabubuti. Hindi yung mga bagay na dapat nating hindi na lang pinapansin, pero mas pinagtutuunan pa natin ito ng pansin. Dapat lagi tayo nakatingin doon sa biyaya ng Panginoon, sa kabutihan niya sa atin. Kasi, pampagood vibes yun Pampagood vibes yun, yung kabutihan. Sa pagising mo sa umaga, tingin ka kaagad kung pasalamat ka sa Panginoon na buhay ka. Actually, si David talaga, sabi nga, David rehearse God's works as a means to fill his heart with worship. So talagang sinasanay niya yung sarili niya na palaging magpasalamat sa Panginoon. Yung tayo dapat ganun din, lagi tayong sanayin natin yung ating mga sarili na palaging magpasalamat sa Panginoon. At sa ating pag-awit, pananalangin, pagising sa umaga, salamat agad. Huwag agad yung mga negative things pagising mo na umaga. Kasi sira agad yung araw mo pagka nagkataon. Sabi dito, always count, tapos tayo doon, be thankful for God's provision, power, and presence in the past. So, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa pagkatawag niya sa atin. Pasalamat tayo dahil tayo ay pinili ng Panginoon. Salamat tayo kasi kung wala yung nakaraan natin, mabigat na kahapon, hindi natin kaya harapin ang bukas. Kung hindi tayo tinuruan ng Panginoon, hindi tayo tinurungan ng Panginoon na iahon sa nakaraan, wala tayo sa kasalukuyan.
malamang lubog na tayo sa katakaraan, no? Okay? So, pangalawa, ano na tayo? Remember God. So, alalahanin natin na may Diyos, no? Talagang may Diyos. Oo, tunay na may Diyos. Sino ba dito ang naniniwala na may Diyos? Sa na mga ano dyan, amen. Amen. Alam ko may nag-amen naman. No? Tunay na may Diyos. So, sa buhay ni David, talagang siya'y naniniwala na kasama niya ang Diyos. No? Ano sabi doon? Sa ano? David focused mainly on who God is. So, talagang nakapokus siya kung sino ang ating Panginoon, kung anong magagawa ng Panginoon sa buhay niya. Dapat tayo ganun din. Alam natin na kung gaano makapangyarihan ng Diyos, dapat naniniwala tayo sa magagawa ng Panginoon. No? Tayo ay isang bagay yun na dapat ipagpasalamat na tayo ay may Diyos. Ano? Na alam natin bilang mga Kristiyano na may magagawa ang Panginoon. No? Alam natin bilang mga Kristiyano na tutulungan tayo, tutulungan ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi. No? Kasi anak tayo ng Panginoon eh. Kaya talagang iisipin natin, andyan ang Panginoon. Kasama natin siya. Ano? Sabi dito, he practiced thanksgiving in the wilderness and doesn't wait until he's safely back at home. Ano? Ayun nga, sabi nga, si David daw, sa time na nakipaglaban siya ng mga tinutugis siya ni Saul para patayin, no? Marami siyang mga pagsubok na pinagdaanan doon, no? Parang marami siyang mga pagtitiis, no? Yung nagtago siya sa mga lugar na kulang siguro sa mga supplies, no? Na mga makakain. Siyempre, hindi naman biro ang mabuhay na ikaw ay nagtatago. Lalo na sa hari pa yun, no? Yun nga, magtago ka sa pulis, napakahirap, no? Yung pa kaya nagtago ka sa hari, no? Tinutugis ka ng hari upang ikay patayin, no? Napakahirap po nun, no? So, dun pa lang, sa time na mga ng pagdurusa niya, nagpapasalamat na siya sa Panginoon. Natutunan siya magpasalamat sa Panginoon hanggang siya'y makauwi. Hindi sa time na yung time na nakamit na natin yung ating mga minimili. Saka pa lang tayo, ay Lord, thank you, thank you. Thank you, Panginoon, kasi nakamutan ko na. Saka pa lang, dapat advance yung prayer natin, no? For example, meron tayong minimiti. Lord, alam ko, Panginoon, makakamit ito. Yung ating church building, naniniwala ako, Panginoon. By your grace, O Lord God, ito ay aming nakamit na, Panginoon. Yon, yung mga prayer, no? Time pa lang na nag-iipon pa lang tayo ng pera, pero andun declaration na nakamit na natin ito by your grace. Naniniwala po ba tayo? Sa lahat ng minimiti natin sa buhay, dapat look forward tayo. Alamin natin na may Diyos. At kung hindi man ipagkaloob sa atin yung ating mga pansariling ninanais, magpasalamat pa rin tayo. Alam, isipin natin, Panginoon, may mas maganda kang plano para sa buhay ko. No? Laging ganoon, At magpasalamat, Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon, no? At ang Diyos ay buhay. Amen? So, pangatlo na tayo. Mabilisan lang to, to know that He is listening. Nakikinig ang Panginoon sa bawat isa. Nakikinig siya sa ating mga panalangin. Parang si King David din, nung time na nung siya ay parang nakikipaglaban. Nung time pa rin na siya ay tinutugos ni Saul, tapos nilusob ng mga Filisteo, yung mga Filisteo ang Keila. Yung Keila, no? Noong time na yon,
pagka talagang nasa iyo yung presensya ng Panginoon, sinasamahan ka niya, talagang napakalinaw ng sagot ng Panginoon sa atin. That time, nung pag si David, Lord, sasakalakayin ko ba, lalabanan ko ba ang mga Pilisteyong ito na napakarami? Ang linaw ng sagot ng Panginoon, oo, hindi lang. Talaga napakalinaw, At nung time na lusubi naman na siya ni Saul, na kung pagtatagumpayan siya, napakalinaw na hindi. Na oo, umatras ka. Parang ganon. Na napaka-specific ng sagot ng Panginoon para kay David. Talagang kung tayo ay sinasamahan ng Lord, nandun na ang sagot niya ay napakalinaw. Mas malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya dapat matuto tayo lagi. Maging malapit sa Panginoon. Alam ko, yung mga minimiti natin, alam ko, Lord, siya na ba? Lord, siya na ba? Malinaw na malinaw. Sasagutin ka ng Panginoon, yes or no, kapatid. Kaya mas maging malapit ka sa Panginoon kaysa sa mga ating mga kabataan natin dyan, mga sinisinta, iniirog. Mas maging malapit tayo sa Panginoon at sagot ng Panginoon nandyan, yes or no agad. Lord, siya na ba? Yes or no? Yes or no agad. Wala nang sign, yes or no. Malinaw na malinaw. Nakikinig ang Panginoon. He listens to you and He is present in you. So talagang sumasa atin ng Panginoon. So sa lahat ng pagkakataon, siya ay naandyan. Lahat ng ating iniisip, ginagawa, ito'y batid ng Panginoon. He is the Father who listens. So siya talaga yung paminsan, mayroong mga anak na nahihiya, lumapit sa kanilang ama. Pero ikaw bilang anak ng Panginoon, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon dahil siya ay nandyan lang para sa iyo, ang ating ama na ating maaasahan. So, next na tayo. Nakikinig ang Panginoon. Ang pang-apat ay expect Him to work. Expect Him to work. Know that He is at work. Malaman natin na gumagawa ang Panginoon. Dapat alam natin sa sarili natin. Na alam natin na nandiyan ang Panginoon. Alam natin na nakikinig siya sa atin. Dapat alam din natin na gumagawa ang Panginoon. Kumikilos ang buhay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi dito, David give thanks in advance for what God is doing and what God will do. Ito yung time na nakikipaglaban siya, na nasa tolda siya. At mayroon silang mga makakalaban na alam na niya na pagtatagumpayin siya ng Panginoon, dahil siya'y lumapit sa Panginoon. Confidence in God. Dapat kung tayo ay mga nagtitiwala sa Panginoon, alam natin na may magagawa ang Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, ito man trabaho, ito man negosyo, kung ating alam na may magagawa ang Diyos, gagawa ang Diyos. At dapat natin ito ipagpasalamat kasi alam natin na gumagawa ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Gumagawa ang Diyos. Tandaan mo yan. Baka paminsan nakukulangan ka lang dahil nagkukulang ka rin sa paglilingkod sa Panginoon. Nakukulangan din ang Panginoon sa ginagawa natin. Kaya kailangan manalig tayo, pasalamat tayo dahil alam natin na ang Diyos ay gumagawa at pagtatagumpayin niya tayo. Ang panglima, remember that He moves and reach for us.
Sabi nga dito, your life always have worries and trials, but it will also have many gifts and blessings. Yan. Sa buhay nga natin, marami tayong mga pinagdaraan ng mga pagsubok, problema. Lahat naman to lahat naman ng tao sa mundo nakakaranas ng mga pagsubok, problema sa ating buhay. Pero huwag tayong mapaapekto sa mga nangyayari sa ating mga bagay-bagay, mga negative effects. Kasi paminsan, pagka doon na tayo nakafocus, paminsan nakakalimutan na natin, hindi na natin nakikita yung blessing o kaya yung mga gifts na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Paminsan, mas napagtutuunan natin ng pansin yung mga bagay na negatibo kumpara sa dapat nating ini-enjoy at isineselebrate dahil sa kabutihan ng Panginoon. No? Minsan, nadadala tayo ng mga bagay na makamundo o kahit mga bagay sa dami ng umaagaw sa ating atensyon, nawawalan na tayo ng panahon na magpasalamat sa Panginoon, na naabot tayo ng Panginoon, naabot tayo at tayo ay ginagabayan ng Panginoon. Para sa ating conclusion, sabi dito, the power of thanksgiving casts out worries, fears, and anxiety. Just always remember to look back to Jesus. Remember God, know that He listens and He is at work and He moves and reach for us always. Fill our hearts with thanksgiving and He will surely fill our lives with love, joy, peace, and peace every day. Ayun. So talagang punuin natin ang ating mga puso ng pagpapasalamat sa Panginoon, no? Tandaan mo, sabi nga, ilukbak mo kung anong buhay mo dati at ilukbak mo kung paano ka binago ng Panginoon at syempre isipin mo na may Panginoon at nakikinig ang Panginoon, gumagawa ang Panginoon. At ang gumagawa ang Panginoon at syempre ang Panginoon ay nililit ka. Ang Panginoon ay nariyan lang para sa atin. At mga kapatid, tayo po ay manalangin at patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya dahil siya ay Diyos na dakila. Panginoon, salamat po sa gabing ito na patuloy mong ipinaalam sa amin na patuloy kang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami kung paminsan ang aming mga buhay, O Diyos, ay nakatuon, O Diyos, sa mga bagay na makamundo, Panginoon, sa mga bagay na nakakapagpahina ng aming loob o mga bagay na nakakadistract, Panginoon, sa aming pagpapasalamat sa iyo. Panginoon, turuan mo kami na patuloy na lagi ikaw, Panginoon, ay mapupurihan, mabigyan ka namin ng pasasalamat sa lahat ng kabutihang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw, Panginoon. Napakabuti mo kung paano mo kami inahon, Panginoon, sa dilim na kahapon patungo sa liwanag ng bukas, Panginoon. Alam ko, Panginoon, nagagabayan mo kami sa araw-araw, Panginoon, at lahat ng aming, Panginoon, minimithi at aming dinanais para sa aming Panginoong buhay, para sa aming iglesia, O Diyos. Patuloy kami nananalig, Panginoon, ito'y magtatagumpay na. Pagkat, Panginoon, kasama ka namin.
Naniniwala kami, Panginoon, ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, mananampalataya mo, Panginoon, ay inaangkin na po namin at dinideklara na po namin tagumpay, Panginoon. Ano ba, Panginoon, hadlang ng kaaway, Panginoon, ito po inaalis na namin ng karapatan, Panginoon, sapagkat, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon, in Jesus' name. Sa mga pananalangin pa namin, O Diyos, kayo pa, Panginoon, yung patuloy na sumama. Alam po namin, ito ay tagumpay na. Ang lahat po nitong dalangin ay amin po idinideklara na may katagumpayan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan. God bless po mga kapatid. Tunay nga po nararapat pong pasalamatan ng ating Panginoon dahil sa sakdulang biyaya na patuloy na ipinaparami sa bawat isa. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabing ito upang haranahin, upang papurihan ang ating Panginoon Diyos. Yes, Lord, hallelujah. We praise you, Lord God, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pag-ukungan ng habag at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo Ako sa aking karihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kawalhatian. Salamat sa sudulang binaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sudulang biyaya mo. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. habang hindi karapat-dapat pag-ukungan ng habag at wakas mong pagsinta. Walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan at kawalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ito kami, Panginoon, upang pasalamatan ka sa sakdulang biyaya mo. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay patuloy na lumapit po sa ating pong Panginoon. Sama-sama po nating ipalalangin po ang ating pong bansang Pilipinas at maging din po ang gaganaping eleksyon po sa susunod na taon at maging yung mga mahahalal ng mga mamumuno sa bansang ito. Sige, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tuloy, Panginoon, na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na kami lumapit sa iyo. Patuloy, Lord, na dumudulog sa iyo at sumasamo sa iyo, Lord God, ng buong kapakumbabaan, Panginoon, Lord God. Lord, itiyataas po namin sa iyo, Panginoon, aming pong bansa ang Pilipinas, Panginoon, na patuloy, Lord, na nakikita mo po, Panginoon, ang sitwasyon po, Panginoon, ng aming pong bansa, Panginoon, Lord God. Alam po namin, O Diyos, na ang aming pong bansa, Lord, ay mahal mo, Panginoon. Hindi mo po ito pababayaan, Panginoon. Lord, na yung iniingatan, Panginoon, Lord God. Lord, bagaman Panginoon ay nakakaranas po, Panginoon, Lord God, ng mga Panginoon, Lord God, lalong-lalo na, Panginoon, ang COVID-19, Panginoon, O Diyos. Patuloy, Lord, na iparanas niyo po, Panginoon, ang kagalingan bawat isa, Panginoon, sa bawat Pilipino na sa bansang ito, Panginoon, Lord God. Maranasan nila yung kagalingan, Panginoon, nagmumula sa iyo, O Diyos. At patuloy, Lord, na magkaisa po, Panginoon, ang bawat Pilipino, Panginoon, Lord God, na kung saan, Lord God, sa mga nagaganap, Lord God, at mga naranasan, Panginoon, Lord, naroon po, Diyos, na maunawaan po nila, Lord God, kung bakit, Lord, nakakaranas ng mga Lord God, sa bansang ito, Panginoon, Lord God, naroon, O Diyos, bagaman, Lord God, marami po, Lord, ang nahihirapan, marami po, Lord God, ang mga nagtatanong, Panginoon, kung bakit, Lord, nakakaranas sila ng mga pagsubok, Lord God. Patuloy, O Diyos, na ang bawat isa, ibigyan mo po, Lord God, ng kaunawaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Pang maunawaan nila at maalaala na may Diyos na lumikha sa amin, Panginoon, na may Diyos na handang magligtas, Panginoon, Lord. Tulungan niyo po, Lord God, ang bawat Pilipino na magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord, na patuloy na lumapit sa iyo at magsuko ng buhay sa iyo, Panginoon, Lord God. At patuloy, O Diyos, Lord, nakilalanin kanila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang pong buhay, Panginoon, Lord God. Gayon pa man, Lord God, sa mga nagaganap, Lord God, ng mga vaccination, O Diyos, patuloy, Lord, na ikaw po, Panginoon, yung humipo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga doctors, sa mga nurses, Lord God, na siyang, Lord, na nakatoka, Lord God, na siyang magbibigay, Panginoon, ng mga first dose and second dose, O Diyos. Patuloy, Lord, na ikaw yung kumilos sa buhay nila, Panginoon, na magkaroon sila ng karunungan, na, Lord, naroon, Panginoon, O Diyos, na ikaw po yung gagamit sa buhay nila, Panginoon, Lord God. At patuloy, Lord, na ikaw po, Panginoon, yung magbibigay, Panginoon, ng bisa lumot na ito, Panginoon, Lord. At ang dalahin ko nga po, O Diyos, Lord, na hindi po ito maging kapahamakan ng bawat Pilipino, kundi maging kaligtasan ito, Lord God. At Panginoon, Lord, ikaw pa rin po, O Diyos, yung maging kaligtasan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Patuloy, O Diyos, na yung karunungan, Lord God, ay maipagkaloob po sa bawat isa, Panginoon, Lord God. At dalayan ko nga rin po, O Diyos, na, Lord, na kung saan, Lord, ay nakakaranas din po, Lord God, ng panghihina ng ekonomiya ang aming bansa, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Lord God. Tulungan niyo po ang aming pong bansang Pilipinas na muling maiangat at maitaas, Lord God, ang aming pong ekonomiya, Panginoon, Lord. Alam po, O Diyos, yung nagiging dahilan, Lord God, na nagiging dahilan na pagkahina at pagbaba ng ekonomiya, O Diyos. Patuloy, Lord, na ikaw po yung kumilos, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ikaw po yung gumawa, Lord God, upang patuloy, Lord, na magkaroon pa, Lord, ng patuloy
na pag-angat at pagtaas ng ekonomiya, Panginoon, sa aming pong bansa, O Lord God. Sa mga tao, Lord God, na siyang gumagawa at kumikilos, Panginoon, upang mabigyan pa, Lord God, ng mga trabaho ang bawat Pilipino, O Diyos, at magkaroon pa, Lord God, na kaganapan, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bansang ito, O Diyos. Patuloy, Lord, na samahan mo sila, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Upang, Lord, naroon, O Diyos, na magkaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakaunawaan ng aming pong bansa, Panginoon, Lord God, at maging ang bawat Pilipino, O Diyos, Lord God. Patuloy, Lord, na hinihingi po namin yung kagalingan na nagmumula sa iyo sa aming pong bansa, Panginoon, Lord God. Magkaroon sila, Panginoon, na patuloy na takot sa iyo, Panginoon, na sundin ang iyong nais, Panginoon, at maging yung kalooban, Panginoon, ang mangyari po sa aming pong bansa, Panginoon, Lord God. At patuloy pa na patuloy, O Diyos, na ibubuhos mo po, Panginoon, yung masaganang pagpapala sa aming pong bansa, Panginoon, Lord God. Naman po, Panginoon, yung mga naisin mo, yung mga planuhin po, Panginoon, na sa aming pong bansa, Panginoon, Lord God, yung kalooban mo pa rin po, Panginoon, ang mangyari, Panginoon, hindi po ang kalooban ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Idideklara po namin ang katagumpayan na ngayong pangalan, Panginoon, imahayag, Panginoon, sa aming pong bansa. Makikilala ka, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at sila ay magsusuko ng buhay sa iyo, Panginoon. Marami man po, Panginoon, nakagawa ng kasalanan, marami po, Panginoon, nakagawa ng krimen, O Diyos. Patuloy, Lord, na ikaw po yung Diyos na nagpapatawad, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na sila ay lalapit at magsusuko, Panginoon, ng buhay sa iyo, Panginoon, Lord God. At ikaw ay tatawagin nilang hari, Panginoon, at Diyos na tagapagligtas, Panginoon, ng aming pong buhay, Panginoon, Lord God. Ilayo nyo nga po, Panginoon, sa kapahamakan ng aming pong bansa, Panginoon, sa mga terorista na nais sumakop sa aming pong bansa, Panginoon. Ikaw po, Lord God, yung patuloy na mag-ingat sa amin, Panginoon. Yakapin mo po, Panginoon, aming pong bansa, upasan yung kaligtasan, Panginoon, at maging yung kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord God. Patuloy, O Diyos, na maglaho rin po, Panginoon, ang mga krimen, Panginoon, Lord God, na nagaganap, Panginoon, sa aming pong bansa, Panginoon. At kundi ang maranasan po, Panginoon, sa aming pong bansa ay kapayapaan, pagkakaisa, Lord God, at magtutulungan, maging ang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo ay mararanasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, kikilalanin ka, Panginoon, ng aming pong bansa bilang Diyos at tagapagligtas ng aming pong buhay, Panginoon, Lord God. Salamat po, Diyos, at biyo din po, O Diyos, nilalapit din po namin si Lord ang nalalapit, Panginoon, na eleksyon, Panginoon, sa darating, Panginoon, na 2022, O Panginoon, Lord God. Lord, bagaman marami, Panginoon, Lord God, ang nais, Panginoon, tumakbo, Panginoon, sa mga hinahangad nilang mga pwesto, Panginoon. Lord, nawa, O Diyos, magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, sa nalalapit na botohan, Panginoon. Magkaroon, Panginoon, ng pagkakaunawaan, Panginoon, Lord God, magpagkababa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, walang mangyayaring dayaan, Panginoon, walang mangyayari, Panginoon, na mga pagbabanta, Panginoon, Lord God, walang mangyaring patayan, Panginoon, kundi, Lord, pantay, Panginoon, at tapat, Panginoon, na halalan, Panginoon, ay magaganap, Panginoon, Lord God. At sila man po, O Diyos, ang iyo pong mga ay luluklok, Panginoon, sa mga hinahangad nilang pwesto, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ikaw po pa rin po yung manguna sa kanila, Panginoon. Kalooban mo po rin po ang mangyari, hindi kalooban ng bawat isa, Panginoon. Lord, hindi po magharisay ng mga puso, Panginoon, na sila ay masilaw, Panginoon, sa kayamanan, Panginoon, kundi, Panginoon, gawin nila ng tapat ang kanilang tungkulin, Panginoon. Gawin nila ng tapat, Panginoon, Lord God, ang kanilang mga pinangako, Panginoon, Lord God, sa mga mamamayan, Panginoon, O Diyos. Lord, hindi sila maging mapagmataas, Panginoon, kundi, Lord, naroon, Panginoon, yung kanilang pong kaunawaan, Panginoon, sa mga nangyayari, Panginoon, sa aming pong bansa, Panginoon, Lord God. Patuloy, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, yung maghahari, Panginoon. Ikaw pa rin po, Lord God, yung susunod, Panginoon, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, ang mailuluklok, Panginoon, sa mga sa pwesto, Panginoon, Lord God, sa pagkapangulo, pagkasenador, pagka-mayor, Lord God, O Diyos, naroon, Panginoon, na sino man po, Panginoon, ang maluluklok, Panginoon, Lord, O Diyos, yung Lord, yung may takot sa iyo, Panginoon. Lord, yung may Diyos sa puso, Panginoon, Lord God, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God, upang, Lord,
naroon, Panginoon, na may bahagi niya at may ihayag ang kabutihan mo, Panginoon, sa bawat Pilipino, O Diyos, Panginoon, Lord God. At nawa, Panginoon, sa mga maluluklok, Panginoon, sa mga hindi po, Panginoon, mga papalarin, Panginoon, nawa, O Diyos, hindi magkaroon ng guilt, Panginoon, dahil ang mga puso, Panginoon, hindi magkaroon, Panginoon, Lord God, ng sama ng loob, kundi, Panginoon, Lord, naroon, Panginoon, na maging tapat pa rin sila, Panginoon, Lord God, na Lord, naroon, Panginoon, yung kasiyahan sa ilang mga puso at kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Walang mangyaring gayan, walang mangyaring gantihan, kundi, Panginoon, tapat at kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Panginoon, at maging, Panginoon, sa Pangulo, sa mga magiging bagong Pangulo ng aming pong bansa, Panginoon, Lord, tulungan mo po siya, O Diyos, na pangunahan ng aming pong bansa, Panginoon, tulungan mo po siya, Lord God, na bigyan kapaan, pagkakaisa aming pong bansa. Tulungan niyo po siya, Lord God, na magkaroon ng kaunawaan, karunungan upang pangunahan, Panginoon, ang aming pong bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, gabayan po siya, Panginoon, at naroon din po, Lord, na siya ay magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Magkaroon din po, Lord, na siya rin po, Lord God, ay magkaroon ng Diyos sa puso, Panginoon, Lord God. At Lord, na doon, Panginoon, na hindi po siya masilaw sa kayamanan, Lord God, kundi, Panginoon, Lord, naroon, Panginoon, na handa niyang ipagamit ang kanya pong buhay sa iyo, Panginoon. Na ihanda niyang ibuhay kanyang buhay para sa aming pong bansa, Panginoon, Lord God. Panginoon, sa kanya pong buhay, patuloy, Lord, na naroon pa rin po, O Diyos, na maging tapat siya, Panginoon, sa kanyang tungkulin na hahawakan, Panginoon, bilang isang Pangulo, Panginoon, Lord God. Naroon, O Diyos, na patuloy na buong puso niya magampanan ito, Panginoon, Lord God. At hindi po siya magmataas, kundi patuloy, Lord, na siya ay magpakababa, Panginoon, Lord God. Samahan mo po siya, ingatan, gabayan, at Lord, ikaw po yung patuloy sasama sa kanya, Panginoon, sa tuklok bilang isang Pangulo, Panginoon, Lord God. Panginoon, maraming po salamat, O Diyos, sa pagkakaloob mo, Panginoon. Lord God, ikaw nga po, O Diyos, yung manguna sa bawat isa, Panginoon. Lord God, magkaroon po ng kapayapaan, malinis, Panginoon, na botohan, Panginoon, na eleksyon, Panginoon, sa gaganapin, sa darating, Panginoon, na 2022, Panginoon, Lord God. Maraming pong salamat, O Diyos, sa gabi pong ito, sa aming pong ilapit, nawa, Panginoon, ay maramdaman po namin at maramdaman ng bawat isa, Lord God, yung pagkakaisa, Panginoon, na paglapit sa iyo, Panginoon, Lord God. Maraming pong salamat, O Diyos. Kiniklaim na po namin yung katagumpayan at pinagkaloob na po namin na po, Panginoon, ang aming nilapit sa iyo, Panginoon. Ikaw yung Diyos na dakila at tapat sa lahat. Ikaw yung Diyos na handa, Panginoon, na kami gabayan at ingatan. Ikaw yung Diyos ng kagalingan, Panginoon. Ikaw yung Diyos ng kapayapaan, Panginoon, Lord God. Kami po, Panginoon, ay buong puso nagtitiwala at nanampalataya na ikaw po yung kikilos sa amin. Amin nga pong Panginoon, inalapit sa inyo, Panginoon, ng buong mundo na nakakaranas ng pandemya ito, Lord. Kayo nga pong Panginoon, ang umipo sa puso ng bawat isa upang tumawag sa inyo, Panginoon. Panginoon, patuloy nyo nga pong i-comfort, Panginoon, ng bawat isa na nakakaranas, Panginoon, ng takot at trauma, maging ang mga tao, Panginoon, na mawalan ng pag-asa, Panginoon, buhat ng pandemya ito. Lord, amin nga din pong nilalapit ang mga taong kasalukuyang nakakaranas ng sakit na ito. Lord, alam po namin na kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Alam po namin na hindi niyo po sila hayaan na mahirapan dahil lang sa sakit na ito. Kayo nga din po, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang mga frontliners, Panginoon. Bigyan niyo nga po sila, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Panginoon, upang malagaan ng Panginoon ng lahat ng may sakit, Panginoon. Gayun nga din po, Panginoon, ng kanila pong mga physical na pangangatuan, Panginoon. Lord, bigyan nyo nga po sila ng sapat na kalakasan upang magampanan po nila ang kanila pong tungkulin, Panginoon. Lord, ganyan din po, Panginoon, amin pong nilalapit po sa inyo, Panginoon, ang mga expert po sa gamot, Panginoon. Gayun nga din po ang mga doktor, Panginoon. Panginoon, patuloy na gumagawa po, Panginoon, ng lunas para po sa sakit na ito, Panginoon. Okay. Panginoon, kayo nga po patuloy na mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, na nakakaranas ng paghihirap na ito. Tanging kayo lamang po ang makakatulong, Panginoon, upang malagpasan po namin, Panginoon, ng pandemya
pandemya pong itong Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na magkakaroon din po, Panginoon, ng katapusan po, Panginoon, ng pandemya ito, Panginoon. Alam po namin na kung may umpisa po ito, Panginoon, na ito po ay magkakaroon din po, Panginoon, ng katapusan ito. Nang po sa dalangin po namin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan, so sige po, tayo po ay sama-sama na pumuli na dumulog sa ating pong Panginoon at ipanalangin po natin ang bansang Israel at ang bansang Afghanistan. Sige po, tayo po ay umupo. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Tunay na napakabuti mo. Salamat sa opportunity, Panginoon, na kami ay muling makakadulog sa iyo pong harapan. May pagpapakumbaba. Aming dalangin, O Diyos, na patuloy, Panginoon, nadinggin mo, Panginoon, ang aming pong dalangin. At Lord, sa mga oras na to, Panginoon, idinudulog namin sa iyo ang bansang Israel, O God. Ang iyo pong bansang pinili, hinirang, Panginoon. At Lord, hayaan mo nga po, Panginoon, ang namumuno doon, Lord God, sa bansang Israel, Panginoon. Akin pong dalangin, Panginoon, na yun ay bigyan mo ng karunungan at ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, lahat ng mamamayan, Panginoon, sa bansang Israel, Panginoon, akin pong dalangin, Panginoon, na sila po ay lubos na magtiwala sa iyo, Panginoon. At anuman ang uri ng katigasan ng ulo, Panginoon, Lord God, ito po, Panginoon, ay mahingi nila ng tawad sa iyo, O God, at patuloy na paniwalaan, Panginoon, na ikaw po ang Misaya, O God, na muling magbabalik upang patuloy, O God, na kunin ang mga nagtitiwalang anak mo, Panginoon. At akin pong dalangin, O Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay ng proteksyon, Panginoon, sa iyo pong bansang hinirang, O God. At naniniwala kami, Panginoon, na ito po ang orasan ng iyo pong pagbabalik, Panginoon, Lord God. At salamat, Panginoon, dahil sa bansang Israel, Panginoon, naniwala kami na bibigyan mo po sila ng katagumpayan, O God. At sino man, Panginoon, yung nagbabalak o nagpaplano, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay pabagsakin, O God, hindi po mangyayari yun, Panginoon, dahil naniwala kami, Panginoon, na ikaw po ang buog at sandigan, Panginoon, ng bansang Israel, Panginoon. Maraming salamat sa iyo pong divine protection sa bansang iyo pong hinirang, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na anuman yung pangangailangan nila, Panginoon, yung provision, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay ipagkaloob mo po sa bansang iyo pong pinili. Salamat, Panginoon, dahil nandiwala kami, O God, na ang bansang Israel, Panginoon, ay magtatagumpay sa lahat ng kanila pong planuhin, Panginoon. Salamat, aming Diyos, napakabuti mo, Panginoon, sa iyong bansang hinirang. At Lord, dalangin ko din po, Panginoon, na sa bansang Afghanistan, Panginoon. Lord, anuman, Panginoon, yung kanila pong naranasan, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay sinako, Panginoon, ng mga Taliban, O God. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo po sila ng comfort na nagmumula sa iyo, Panginoon. At anuman, O God, ang sitwasyon nila sa ngayon, Panginoon, Lord God, naniniwala kami, Panginoon, na nakikita mo yan, Panginoon, at wala pong lingid sa iyo pong harapan. Ang dalangin ko, Panginoon, na maghilom ang sugat sa puso, Panginoon, ng mga taga-Afghanistan, Panginoon. Lord, sa mga Christian na nandun, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng matindi, Panginoon, na pagsubok, Lord God, dalangin ko, O Diyos, na sila po ay patuloy na maging matatag sa pananampalataya, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God, at dalangin ko, Panginoon, na patuloy, O God, na ikaw po ang magbigay sa kanila ng strength, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil naniwala ako, O Diyos, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa kanila, Panginoon, ng kapayapaan, O God. Salamat. Maraming pong salamat, Panginoon, Lord God. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy, O God, na ikaw po yung magbigay ng kapayapaan, Panginoon, sa bansang Afghanistan. Marami pong salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Ito po yung aming dalangin na may pasasalamat at merong katagumpayan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, sa mapagpalang gabi po muli, tayo po ay sama-sama po muling manalangin. Ipanalangin po natin ang ating mga pastors and mga leaders. Sige po. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father God. Lord, muli po, Ama, kami ay naririto, Ama, O God, ay patuloy na lumalapit sa iyo. Na Lord, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba, nagsusumamo na lumalapit sa iyo, Ama, O God. Na Lord, patuloy na nilalapit po namin sa iyo ang buhay po ng aming pastors and mga leaders, Ama, O God. Lord,
sa buhay po ng aming Pastor Buddy and Pastora Mary, Ama o God. Lord, sa buhay po ni Pastor Buddy, Ama o God. Lord, ikaw lang po ang tunay na nakakakita ng sitwasyon at kalalagayan niya po ngayon, Ama o God. Lord, andun nga po na sinubok mo ang kanyang buhay, Ama o God. Pero Lord, kami po ay naririto, patuloy na lumalapit sa iyo, Ama o God, at naniniwala na kumikilos ka nga po, Ama, sa buhay niya, Lord. At Lord, sa kanya po nararanasan, sa kanyang pisikal na pangangatawan, Ama o God. Lord, katagpuin mo po ito. Abutin mo nga po ito ng iyong kakapangyarihan na kamay, Ama o God. Lord, hipuin mo po ito mula ulo hanggang talampakan, Ama o God. At Lord, naniniwala po kami, Ama o God, na you're a great healer, Ama o God. Ikaw yung Diyos na tagapagpagaling, Ama o God. Na Lord, anuman po ang nararanasan niya pa po sa kanyang pisikal na pangangatawan, ito man po ay pagkahilo, pananakit ng ulo, Ama o God, ang medyo mahina po na paningin at panlalabo ng mata, Ama o God. Lord, ay ikaw nga po ang aabot nito, Ama o God. At Lord, naniniwala po kami, Ama o God, na kumikilos ka at patuloy na pinapagaling mo nga po ang kanyang nararanasan, nakaramdaman sa kanyang pisikal na pangangatawan, Ama o God. At Lord, salamat po sa kanyang past recovery na binigay mo nga po sa kanya, Ama o God. At Lord, naniniwala po kami na patuloy ka na kumikilos, Ama o God. At Lord, alam po namin na patuloy mo siya na binibigyan ng panibagong kalakasan na nagmumula sa iyo, Ama o God. At Lord, alam po namin na kung paano mo po siya pinalalakas sa kanyang espiritual na buhay, Ama o God, ay andun, Lord, na ganun mo din po siya pinalalakas sa kanyang pisikal na pangangatawan ngayon, Ama o God. Lord, salamat at patuloy na naniniwala kami, Ama o God, sumasampalataya, nagtitiwala sa iyo, Ama o God, na ikaw yung Diyos na buhay, ikaw yung Diyos na kikilos, Ama o God, at anuman po ang sitwasyon at kalalagayan, Ama o God, ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Ama o God, at ikaw yung patuloy na kikilos at ipagkakaloob mo nga po, Ama, yung katagumpayan, dahil Lord, tunay nga po na ikaw ay tapat, Ama o God. At Lord, sa buhay nga po ng aming Pastora Mary, Ama o God, ay Lord, ikaw lang din po ang tunay na nakakaalam ng kalalagayan at sitwasyon niya ngayon, Ama o God. Lord, salamat po sa buhay niya na patuloy na ginagamit mo po, Ama o God. Na Lord, andun din nga po na patuloy na sinubok nga po ang kanilang pamilya, pero Lord, salamat po sa buhay nila. Dahil Lord, andun po na nakikita namin, Ama o God, kung paano mo pinatatag ang kanilang pananampalataya, Ama o God. At Lord, sa kalalagayan nga po nila ngayon, Ama o God, kay Pastora Mary, ano man din po ang nararanasan niyang karamdaman sa kanyang pisikal na pangangatawan. Lord, naniniwala po ako, Ama o God, na binigyan mo na siya ng panibagong kalakasan, Ama, na nagmumula sa iyo, Ama o God. Dahil Lord, ikaw yung Diyos na tagapagpagaling, Ama o God. At Lord, patuloy nga po na nagpapasalamat po kami sa buhay nila, Ama o God, na iyong ibinigay, iyong ipinagkaloob, Ama o God, para tumulong, Ama o God, na kami ay lumago spiritual at mag-matured, Ama o God. Lord, salamat po at sa kanila pong pamilya, Ama o God, ay Lord, ikaw po ang patuloy na kumatag po, Ama o God, anuman po ang pangangailangan nila financially, Ama o God, spiritually, emotionally, lahat man po ng kanilang, anuman po ang pangangailangan nila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Ama o God. Lord, ikaw po ang kumatag po dito, Ama o God. At Lord, salamat po, Ama o God. At sa gabi din po ito, Ama o God, ay patuloy na nilalapit ko po sa iyo, Ama o God, ang buhay po ng aming mga leaders sa aming bahay sa bahay, Ama o God. Lord, salamat po dahil pinili mo po sila, Ama o God. Salamat po sa buhay nila na naging katuwang po ng aming mga pastors, Ama o God, para manguna po sa aming bahay sambahan, Ama o God. Na Lord, ito po ay patuloy na nilalapit ko sa iyo, Ama o God, na ikaw po ang kumatag po, Ama o God. Dahil Lord, ikaw lang din po ang tunay na nakakakilala, ikaw lang din po ang tunay na nakakakita ng bawat sitwasyon o kalalagayan ng mga leaders po namin, Ama o God. At Lord, patuloy nga po nakatagpuin mo sila, hipuin mo nga po sila, Ama o God. Andun Lord, na patuloy na magkaroon po sila ng buong puso
po, Ama o God, yung buong pusong tapat na naglilingkod sa iyo, Ama o God. And Lord, na palagi po sila magkaroon ng kagalakan, Ama o God, na nagmumula sa iyo, Ama o God. Na Lord, sa lahat po ng kanilang ginagawa, Ama o God, ay ikaw lamang po ang patuloy na mataas at makita, Ama o God. Patuloy na bigyan mo nga po sila ng karunungan, Ama o God, na nagmumula sa iyo, yung katalinuhan, Ama o God. Sa Lord, sa lahat po ng gagawin nila, Ama o God, Lord, ay patuloy nga po na ikaw lamang po ang maitaas. At Lord, nawa po ay patuloy na gamitin mo nga po ang buhay nila, Ama o God, para maging katuwang po ng aming pastors, Ama o God, para mapalagaw po ang buhay ng bawat isa, Ama o God. Lord, salamat dahil kami po ay patuloy na binibigyan mo ng ganitong mga pagkakataon na malayang nakakalapit sa iyo. Lord, salamat at ibinabalik ko na nga lang po sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Darako naman po tayo sa offering o pagbibigay. At sa atin pong pagbibigay, atin pong alalahanin ang verse po sa Proverbs chapter 11 verse 24. Ang sabi po dito, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. So sa atin pong pagbibigay, naroon po ang pangako ng Lord na tayo po ay mas pagpapalain. Ano po? At hindi lang po tayo sa blessings na katingin, kundi higit sa lahat, yung atin pong motive ng heart po natin sa pagbibigay ay dahil po nagmamahal po tayo sa Lord at nagmamalasakit po tayo sa kanyang gawain. Ano po? So atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Tayo pong lahat ay tumungo. Hallelujah, Lord. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po, O God, sa patuloy na pagpapala na ibinubuhos mo po sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na sa bawat pagkakaloob po na ibibigay po namin ito, Panginoon, ikaw po patuloy na magpala, Lord, sa buhay ng bawat isa. Sa amin pong mga tahanan, patuloy, Lord, na pag-apawin mo po ang iyong biyaya, O God. At sa bawat hanap buhay po, pinagkakakitaan, Lord, nawa i-bless mo po ang lahat ng ito, Panginoon, at nawa turuan mo po kaming magbigay ng bukal sa aming mga puso at punong-puno po ng pag-ibig. Salamat, Lord, nawa ikaw pong maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, sige po, dadako naman po tayo ngayon sa ating pangwakas na panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa natapos na gawain ito. Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo nga po sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat po sa gawain ito. Panginoon, salamat din po sa mensaheng aming narinig nga po, Panginoon, ngayong gabing ito. Panginoon, nawa nga po, Panginoon, ay naitatak po at na isa puso po ng bawat isa, Panginoon, ang mensaheng aming narinig nga po ngayong gabi, Panginoon. At maihayag din po namin ito sa iba, Panginoon. Maraming salamat nga po aming Ama sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Maging ang aming idinulog po kanina, Panginoon. Alam po namin na may katagumpayan na nga din po iyon, Panginoon. Panginoon, maraming salamat nga po, Panginoon. At sa pagpapahinga nga po ng bawat isa, Panginoon, ikaw na nga po yung sumama sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito na naman po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.